Good day mga kalakbay. Sabi nga nila, mahirap mag-take ng risk. Pero hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya sa videong ito, mula dito sa Cavite, ay susubukan natin kung kakayanin ba ng Honda ADB ang bumiyahe hanggang Ilocos ng 1 full tank only. Ganda guys, oh. Wow! Ang ganda! Look at that! Ang ganda dun, oh. Parang may bato. Ganda rin, oh. Ito na, nakasamakin dito, brother. Vegan! Halik kayo at samahan nyo kaming mamasyal at enjoy natin ang napakagandang mga tanawin na madadaanan lang natin at matakam sa mga pagkaing pinagmamalaki nila dito sa Ilocos. Good morning everyone. Good morning. Good morning. At medyo malayo-layo na naman tong biyahe na to. Mas malayo pa to sa Baguio. Parang kasi layo to ng Sagada. Yung time niya kasi tagal ng Sagada, but mas distant itong pupuntahan natin. Sa norte na to talaga. Kasama naman natin to. Pag mga long ride talaga, ito yung lagi natin kasama no. Ang lakas talaga na ito mag long ride. May gagawin lang tayong challenge kung kakayanin ba nitong ating Honda ADV ang makapunta ng Ilocos ng 1 full tank. Malalaman natin yan. So let's go. Tayo mo kami sa anumang aksidente, disgrasya, at makarating kami sa lugar ng pupuntahan namin ng safe and sound. Samahan kami ng iyong mga anghel at patuloy nga makapunta kami at makabalik kami sa lugar na ito ng ligtas. Salamat Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's go guys. Wala pa akong MDL no, kaya medyo limit lang yung ating shoot ngayong gabi. Siguro magbablog ako ng medyo tuloy-tuloy na doon na pag inabutan na tayo ng liwanag. Siguro sa ano na yun, Tarlac na tayo aabutin ng liwanag. Yun guys, nandito na tayo sa Manila. Hanap tayo ng gasolinahan dito. Tinignan ko sa Google Map, nasa 300 plus kilometers yung Manila to Ilocos. So magte-take tayo ng risk ngayon. So kaya nga challenge magte-take tayo ng risk kung kakayanin ba ng ADB ang makarating ng Ilocos ng isang full tank. Malalaman natin yan. Ang ganda na itong Admiral Hotel Dito pala guys sa may Calao, may Shell pala rito. Kakanan tayo dyan sa may bago mag kilometer 0. Alam ko may Shell dito, yun nasa may taas yung pump. Yan, kilometer 0. So para simula talaga tayo sa KM0 ng ating biyahe. Eto Shell nasa taas Unleaded kuya, full tank. Oo, 91. Ano card? Nag-ano naman? Oo, Mastercard. Full tank po sir? Opo. Umabot ng 6.34 liters yung pinakarga natin. 388 pesos. Kaya dito nasa taas yung pump nila Yan na. Nagpa-full tank na tayo. Reset na natin yung ating trip A. Reset natin yung ating trip A. Okay, let's go. So tingnan natin kung kakayanin ba ng ADB hanggang Ilocos ng 1 full tank. Currently andito tayo sa may kilometer 0. Diyan lang yung Luneta sa may yan, Luneta na yan Diyan yung kilometer 0. So tingnan natin. Let's go. Kakayanin daw ba ng Suzuki Skydrive crossover hanggang Ilocos ng 1 full tank? Kaya naman basta may lubid akong dala. Hataking kita.
Ginto. Approaching na tayo ng Malolos. Doon pa banda. Bago na yung arko ng Malolos pala guys. Ini guys, oh, approaching na tayo ng arko ng Malolos. Ang dilim. Ayan, Malolos na tayo. Dito na tayo, approaching na tayo ng Tarlac City. At nagbawas na ng 2 bar yung gasolina natin. 113.9 113.8 kilometers. So medyo bumaba na yung KPL natin, 53.1. Ay hindi, ganun pa rin pala, katulad pa rin kanina. Kaya nagbawas na ng 2 bar. Kaya natin kung hanggang saan naabot to. Medyo nagliliwanag na rin, oh. Inaalagaan lang natin yung speed natin sa 60 to 70. Yan, pag medyo ganito maluwag naman, 70 to 80 siguro. Pag medyo malawak yung kalsada, ganyan takbuhan natin. 70 to 80 pag malawak-lawak. Pero may maintain lang natin yan average sa 60 to 70. Ganyan. Dito tayo sa may Tarlac City Shell Select. At actually ito na yung huling parang part ng Tarlac City. Papagas lang tong kasama ko. Tapos kape lang tayo saglit siguro. Bibili lang wet wipes. May mga patay na insekto dito sa ano ko. So currently, yan, time check is 5:55 sa dashboard natin, sa relay din natin. Tapos nakaka 128 kilometers na tayo. Ayan, oh. Tapos bumaba na yung KPL natin, naging 52.8. Dahil siguro mabilis na yung takbuhan natin sa nung maluwag na kalsada. Nasa 70 plus kanina. Hirap na magbagal pag ganun kaluwag yung kalsada. Kaya ayan, lagok muna tayo dito ng kape. Kain muna tayo. Sana wag umulan. Medyo gloomy yung weather. Sana wag umulan. Yun na guys, time check 6:28, 6:30 na. Medyo mainit na, no? At larga na tayo. Tapos na rin tayong ayan, no? Nabawasan na tayo ng 2 bar. Tapos nakaka almost 130 kilometers na tayo. So tara na. Ang next stopover namin siguro, hindi ko alam kung sa side tripin pa namin yung hindi ko alam kung sa side tripin namin yung arko ng Benguet. Wala pa kasing picture yung ADB natin doon sa may arko ng Benguet eh. So tignan natin. Kaya dyan kami lagi nag-i-stop over sa may Shell dyan. Para, kasi after ng Shell na yan, medyo maluwag na yung kalsada yan. Hanggang doon na yan, papasok ng Pangasinan, papasok ng La Union. Yan, maluwag na yung kalsada dyan. Wow, ang ganda naman dito ng summer na guys, no? Alam mo yung maaga pa naman, mga alas 6 pa lang, pero ramdam ko na yung humidity. Mainit yung niya, yung hangin niya. Hindi siya, alam mo yung parang malagkit sa katawan na hangin, ganun. Hindi siya na presko eh. Mainit. Dati naalala ko pag napunta ako ng Baguio, dito sa part na to, pag inaabutan ako ng liwanag dito sa Tarlac City, malamig dito, masarap sa balat yung hangin. Ngayon kasi ayan, pa summer na, painit na ng painit, iinit pa ng iinit. Kaya wala. Ngayon humidity. Pababa ng pababa yung KPL natin takbuhan lang naman natin 60-70. So hindi natin alam, kaya nga risk ito kung aabot ba tayo ng Ilocos ng 1 full tank. Pag hindi tayo umabot, yung kasama ko may baon naman, may baong jerrycan. Meron kaming baon na 1.5 liters yan, no? Kung sakaling tumirik tayo at hindi tayo umabot ng Ilocos Sur, meron tayong baon na gasolina. Malalaman natin. Tingnan natin kung hihilain ba ako sa vlog. Na guys, approaching na tayo ng Paniki, Tarlac. So far nakaka 143 kilometers na tayo.
Approaching na tayo ng Paniki. Yan, good morning mga taga Paniki, Tarlac. Magandang umaga sa inyong lahat. Woo! Eh no, Paniki talaga, literal na Paniki. Tabi tayo, parang nagmamadali ang isa sa likod natin. Ang daming truck dito, ano kaya meron? Ba't kaya ganon? Eh na, nagbawas na ulit ng gasolina. So 3 bar na yung nabawas. So meron na lang tayong 5 bar para umabot ng Ilocos. At hindi pa tayo nakakalahati guys. Nang tinatakbo. Ayan, tingnan natin kung aabot tayo. Malalaman natin. Ayan o. Nandito pa lang tayo, papasok pa lang tayo ng Moncada. Ayan na, approaching tayo ng Moncada. Ayan o, Moncada. Ayan, nagbawas na ulit ng gasolina. Takbuhang 60-70. Right. Laki ng bus ng Sibak dito guys oh. Yun oh. Minibus ng Sibak Fortress oh. Ayan na guys, approaching na tayo ng huling bayan ng Tarlac. Itong bagong San Manuel. After ng bagong San Manuel, ayan na, andun na tayo. Pangasinan na tayo. Huling bayan na to, huling bayan. Huling municipality dito sa Tarlac. Welcome to San Manuel. Let's go. Ganda sana dito kung ano, may araw dito sa kanan. Ang ganda tingnan. Katulad dati, sobrang ganda ng daan dito nung ano eh. Kung hindi lang natakpan ng ulap yung araw dyan sa kanan natin, ang ganda sana. Yung sun rays ng araw, kita-kita mo yung glare pag ganito sa kalsada. Tapos ano pa no, medyo may fog ng konti. Mas magandang tingnan yon. Yan, so nakaka 160 kilometers na tayo out of 400 something kilometers na bubunuin natin ngayong araw. So hindi pa tayo nakakalahati. Wala pa tayo sa kalahati talaga. Pero tuloy-tuloy lang. Morning mga taga Pangasinan. Dito na tayo sa Pangasinan. Time check 7:16 ng umaga. Welcome to Pangasinan. Siguro from here hanggang doon sa may Rosario Shell, La Union, siguro mga 40 kilometers ata, I think. Mga ganyan, 40 kilometers mahigit. So Rosales tayo, then Villasis, hanggang sa makarating tayo doon ng mga Poso Rubio, Urdaneta, hanggang makarating tayo sa may arko ng La Union. So mga 40 plus kilometers to mula rito sa may Pangasinan pagpasok natin. Ayan guys, so welcome to Villasis, the vegetable bowl of Pangasinan. So dito, sikat na anuhan to, bagsakan ng gulay ng Pangasinan. Actually yung market nila doon, ang laki nun. Tapos puro yun nga, mga nagbababa, mga gulay, nakikita ko lagi. Welcome to Urdaneta. Dito tayo sa Urdaneta. Ganda talaga ako sa church na to. Oh, ganda eh no. Kala mo mga pasyalan sa ibang bansa. Ganun yung vibe niya eh oh. Dito tayo sa Urdaneta guys. Time check 7:30. Let's go, let's go. So far ganun pa rin, 3 bar pa rin yung nabawas. 180 kilometers na tayo pagdating dito sa Urdaneta. Dito tayo sa may Shell Urdaneta kasi umihi yung kasama natin. So far nakakailang kilometers na tayo. 182 kilometers at 3 bar na yung nabawas. So tingnan natin kung aabot talaga tayo. Ayun na ha, tara, let's go. Hindi natin alam. Hanggang Ilocos Sur. Guys no, nangalahati na lang yung gasolina natin at nakaka 192 kilometers na tayo. Dito na tayo sa Binalonan. Approaching na tayo ng Poso Rubio, and then hanggang doon na yun sa may Rosario. Siguro mga 20 kilometers yan, mga ganyan. So nangangalahati na. Abot pa ba? Abot kaya tayo ng Ilocos. Kalahati na lang yung gasolina natin. Ayan na yung bundok ng Cordillera, kitang kita na rito. Medyo natatakpan lang ng ulap. So siguro sa may Baguio ngayon medyo ano,
medyo mag-gloomy sa Baguio ngayon. Yan na, nangalahati na yung gas natin. Sana umabot tayo. Doon natin malalaman kung kaya ba talaga ng ADV ang Manila to Ilocos ng isang full tank. Na guys, approaching na tayo ng tulay ng La Union. We are officially in La Union. La Union, nasa La Union na tayo. Whew. Ayan yung tulay arko ng La Union. Ayun kaway ka naman dyan boss. Yun kumakaway Ganda rito sa La Union. Namiss kong umakyat ng Baguio. Namiss ko na si Ellen. Woo! Ay, nakakalungkot naman. Nakakalungkot naman. Pag nakikita ko tong La Union, ang naaalala ko lang lagi akong aakyat ng Baguio. Every time na dadaan ako dito. La Union. Yan na, start na ng ating bye-bye dito sa La Union. Ilang ilang municipality to bago tayo makarating sa mismong Ilocos. Siguro mga nasa pa, kulang-kulang 200 pa. Hanggang vegan ha. So CR break lang kami dyan saglit sa may Shell Select, sa may Rosario. And then dire-diretso na rin tayo. Go na rin tayo para maaga tayo makarating. 8:16 ang oras. Siguro makakarating tayo doon plus ilang oras ba. Siguro mga 12 or 1 andun na tayo. Pero dahil magpapalipad pa tayo ng drone mamaya pagdating natin ng Ilocos Sur, yun, medyo mauubos yung oras natin, no? Maganda magpalipad doon sa may Ilocos Sur, lalo doon sa may Santa. Yung sa may tabing dagat na part, doon maganda ron. Doon tayo magpalipad ng drone. Tsaka doon sa may Quirino Bridge. Kaso sira na yung old bridge no? Naalala ko yung nung recent lang na bagyo, nung last year, 2024. Sinira nung bagyo yun yung tulay na yun. Kaya ngayon wala na yun doon. May nakalagay pa naman doon, I love Ilocos Sur, yung sa may tulay na yun. 1 Ilocos Sur pala nakalagay. So yan, dito muna tayo. CR muna tayo dito. Tayo saglit. CR break, CR break, CR break. Parang nakakalahati na tayo no. Hanggang vegan nakakalahati na tayo. Kasi 400 plus nakaka 200 plus na kami. Kalahati na tayo. Layo-layo pa, marami-rami pa tayong kakaining kalsada. A few moments later. Yan na guys, alis na tayo dito sa Shell Rosario. At next stop over namin doon na sa may San Fernando, La Union. Siguro doon na aabutin yung gasolina nitong kasama ko. So far nakaka 240 na tayo. Yo, biyahe lang ng biyahe. Dire-diretso na to. So hindi na kami magsa-side trip sa may arko ng Benguet, kasi lagi naman namin nadadaanan na yun. Diretso na kami ng La Union mismo. So according dito sa Google, 100 kilometers pa. 100 kilometers pa hanggang dun sa may arko ng Ilocos Sur. So dito, pag kumanang kayo dyan, papunta na ng arko ng Benguet yan. So kaliwa tayo. Dito tayo. Actually pwede tayo dito Doon tayo dadaan sa Eagle of the North. Yung daan natin sa may Pugo, tapos baba natin. Pagdating natin ng Pugo, kakaliwa tayo, pababa na ng yun, sa Agoo. Ewan ko kung anong part ng La Union yun. Pero dito, dire-diretso na to dito. Kung magma-Marcos Highway kayo paakyat ng Baguio, dito kayo kanan. Pero dahil papunta tayo ng Ilocos, dito tayo sa may second exit. Yan, papuntang Marcos Highway to, paakyat ng Baguio. Pero dito tayo sa may pa-Ilocos tayo. Dire-diretso na lang to. Hanggang dun, wala na tayo masyadong lilikuan na ito. Nagawa na namin to dati, bisikleta. Hanggang Pagudpud yun, nagawa namin. Yan. So, eto, hanggang vegan lang tayo. Kasi kailangan din namin agad makabalik ng bahay na before Friday dapat andun na kami. Kasi may mga
kanya-kanyang activity tayong gagawin, pati itong kasama ko. Susunod na lang tayo ulit magpagudpod pag mag North Luzon Loop na tayo. This summer din yun, abangan nyo. Bergman ang gagamitin natin sa may North Luzon Loop para mas maganda, di ba? Bergman tayo. Dito tayo sa may town proper ng Rosario, La Union. Yan, okay ang ganyan, no? Yung gloomy lang para hindi mainit, hindi tayo mainitan sa biyahe, pero wag naman sanang umulan para hindi rin tayo mahirapan. Ganyan lang hanggang makarating tayo ng Ilocos. Ganyan lang, gloomy lang yung weather para hindi mainit, pero wag kang babagsak. Ganyan ka lang, stay na gloomy. Naalala ko dito guys sa area na to, itong parang pa rolling hills na to. Dito naplatan si Escanio nung nagbike kami ng pagudpod. Dito yon, tanda ko dito siya. Rinig na rinig ko yung pagsingaw ng gulong niya. Gumano, no? Tapos nag-slow down, flat na pala yung gulong. Yan, dito siya naplatan noon. Kasi ano to mahabang lusong to hanggang dun, tapos after ng mahabang lusong patag. May ahon konti-konti pero mas maraming patag dito. Pababa ito mataas kasi yung part ng Rosario, La Union, kaya baba tayo. Bigla na lang bigla na lang, wala nang hand sign Oo biglang kakain sa kaliwa, hindi man lang gumagamit ng hand sign. Ako, biker po ako, pero gumagamit ako ng hand sign pag kakain kami ng linya. Sana sa mga biker, huwag kayong ganun katulad ni tatay. Bigla na lang kumakain ng linya. Kaya ako, matagal akong siklista. 2014 pa lang siklista na ako. Pag kakain kayo ng lane, dahil wala naman signal light ang bike, gumamit naman kayo ng hand sign para aware naman yung nasa likod ninyo. Yun lang, di ako galit. Medyo lang, nagulat din ako, biglang kinain yung kaliwa para lang makaiwas dun sa, para lang gusto niyang pumasok dun sa espalto iaalanganin tayo na, dire-diretso lang to, let's go. Na guys, so update tayo. Time check 9:03. Ayan 9:02. Tapos nagbawas na ulit yung gasolina natin, so wala na sa kalahati, 3 bars na lang. Tapos nasa kulang-kulang 90 kilometers pa yung tatakboy natin. Medyo kinakabahan ako kung aabot pa ako sa Ilocos na ito. So takbuhan lang tayo. Yan, takbuhan ganyan lang, takbuhan 60-70 lang ulit. Ganun pa rin. Nakaka 231 na tayo, going 232 kilometers. At yung kilometer per liter natin naglalaro pa rin ng 52.6 kilometers per liter. Yan, kung nakikita nyo na guys, approaching na tayo ng arko ng Agoo, La Union. Dito yung isa sa mga sikat na simbahan, yung simbahan ng Agoo. Mamaya makikita natin. 1978. Gano'n na siya katagal. Mamaya makikita tayo Agoo. Tayo guys sa may church ng Basilica of Our Lady of Charity, yung sa Agoo. Tayo sa bayan. Side tripin natin dito yung Eagle of the North. Malaking agila dito. Side tripin lang natin kasi bungad lang naman yan Pag dinare-diretso mo to, ito papunta to ng Pugu, paakyat ng Baguio, Pugu, La Union. Tapos dire-diretso Marcos Highway, yun paakyat ng Baguio. So ito, Eagle of the North. Laki wow, laki laki. Harap ko dito yung motor para mapicturean. U-turn tayo, tapos dito tayo sa kalsadang to. Nauna ako. So yun alis na tayo. So may trip lang tayo dito kay ayan yung agila na malaki. Ayan Let's go. Dire-diretso na tayo ng biyahe. Okay, let's go. Init guys 31 degrees. Pero 31 degrees to, imagine niyo gloomy pa yan paano kung tirik yung araw, diba? 31 degrees, gloomy, maulap, wala masyadong direct sunlight, pero 31 degrees, mainit. How much more kung direkta yung araw, tirik. Maaga pa, alas 9 pa lang So mainit talaga, summer na talaga. Alright, dire-diretso, tuloy-tuloy na tayo. Lawak ng tulay dito. Aringay, Aringay o Aringay? Tayo sa Aringay Bridge. Wow, ang ganda. Ang lawak dun yun guys Dagat na tayo.
Lalo rin sa may bandang Bawang, San Fernando, San Juan, yan talaga kadikit na ng dagat halos. Tapos mamaya pa dun sa may Santa Ilocos Sur, yung talaga maganda na ron, tabing dagat na yun. Ito tayo sa may Caba La Union. Ito marami na andito yung grape picking sa area na to. Sunod-sunod yan. Actually nadaanan namin kayo na sunod-sunod eh. Normally sa mga silong na puno yan eh. May mabasa kayo grape picking. Dito kasi yung sikat na bilihan ng mga ng mga wine sa Caba La Union talaga. Ito sikat dito na marami nagpapapitas dito ng ubas. Ito marami rin nagbebenta ng wine dito. Sarap ng wine dito guys. Naalala ko yung huling bili namin ng wine dito nung galing kami ng Baguio. Bumaba kami rito. Ang sarap ng wine, ang sasarap ng mga timpla nila. Parang soft drinks, parang gano'n. Hindi rin kasi ako fan ng wine na sobrang pait. Do yung mga wine naman yun, may pait din. Pero hindi naman yung sobrang pakla. Hindi rin ako fan ng gano'n. Kaya pag bumibili ako ng wine, may pakla siya. At the same time, may namis din. Yun yung mga gusto kong wine. Approaching na tayo ng Bawang La Union. After Bawang, ayan na, sunod-sunod na yan. Bawang, San Fernando, hanggang sa makarating tayo dun sa may San Juan. And then from San Juan hanggang dun sa Ilocos, hindi ko lang alam kung ilang kilometers pa, pero according dito mga 60 plus kilometers pa. Simula rin sa kinalalagyan natin. At 3 bars yung ating gasolina, pero magbabawas na yan anytime soon. Mahiging 2 bars na lang. Tingnan natin. Yung ating kilometers per liter naman medyo ganun pa rin, steady pa rin sa 52.5 kilometers per liter. So mas mataas yung KPL natin kumpara doon sa kiniklaim lang ni Honda na 45 KPL. So dahil highway to, tas tuloy-tuloy yung takbo natin, normal talaga na tataas yung kilometer per liter nito. So yun, dire-diretso lang tayo. Dito tayo sa may tulay ng Bawang. Medyo mahaba-haba to, dagat na kasi to. Ano? Wow. Wow, dagat na yun guys, oh. Ganda. Ganda. Ito na, proper ng Bawang. Medyo matraffic na ng konti dyan. Kaya sana matapos na yung expressway from Rosario. Actually tatapusin na nila yung expressway Rosario hanggang San Juan La Union daw yun eh. Kasi yung traffic talagang area dito hanggang San Juan. Kasi pag lagpas mo naman ng San Juan, hindi na masyadong matraffic yun eh. Pagdating mo na ng Ilocos Sur, hindi na matraffic sa Ilocos Sur. Dire-diretso na lang. Kahit sa mga gantong highway ka na lang dumaan. Naka-experience kami ng traffic dito sa may bandang San Juan La Union. San Juan, Bawang, San Fernando. San Fernando yun, matraffic talaga doon. San Fernando La Union ang traffic. Kaya pag natapos yung expressway idudugtong sa Rosario hanggang na yun, San Juan, mas gagaan. Lalo pag galing ka ng Manila tapos magno-norte ka, mas mapapabilis yung biyahe mo ng Ilocos pag natapos na yung expressway na yun. Yun na guys, 2 bar na lang tayo. 2 bars na lang yung ating gasolina. Ayan, kung titingnan ninyo, nakaka 265 kilometers na tayo mula roon sa may Calao, sa may Shell Calao, sa may kilometer 0. Nakaka 265 kilometers na tayo dito. Approaching na tayo ng San Fernando. Hindi ko alam kung San Fernando La Union na to eh, pero approaching na tayo ng San Fernando La Union. At doon na magpapagas yung kasama natin. From San Fernando La Union hanggang doon sa may arko ng Ilocos. Tingnan natin kung aabot pa tong gasolina natin. Let's see. Hopefully umabot. 2 bar na lang eh, nagbawas na. So stop over muna tayo dito sa Shell kasi magpapagas na yung kasama natin. So 2 beses siya nagpagas. Ako isang beses pa lang, dun pa lang sa may kilometer 0 tayo nagpagas. So papagas yung kasama ko. Ito muna tayo tambay sa malilim. Walang walang hangin. Yung dito sa map, kung titingnan nyo, matraffic dito sa may main road papuntang San Fernando. Dito sana yung magandang part eh. Andito na kasi yung San Juan La Union. Diyan na yung mga surfing beach something. So magba-bypass road tayo, 1 kilometer kakanan tayo para maiwasan natin tong traffic na yan. Nakita nyo ang traffic ko. Yan, traffic. So Baknotan La Union, tapos malapit na lang yan eh. Malayo pa yung Ilocos guys. Tapos nang magpagas yung kasama natin at tapos na rin mag-CR. So dire-diretso na tayo. Siguro kung alas 11 tayo aabutin doon na rin siguro kami maghahanap ng doon na rin kami maghahanap ng pagkakainan namin ng lunch. Kasi according dito mga 11:06 andun kami sa may sa may
sa may Ilocos Sur ng Arco. Anan tayo rito kasi ito na yung bypass road guys, kasi matraffic dyan sa ano, yung main road, yung Manila S Road dyan papuntang San Fernando. Kaya dito tayo. Yan ang tinuro ni Google Map eh. So sundin na lang natin. Actually nung nagka-event din kami dito ng wedding, dito rin kami dumaan. Naka 4-wheel naman kami noon kasi nga sobrang traffic dito. So dito rin kami tinuro sa may bypass road ng San Fernando. Yung naka 4-wheel kami. Yung may event kami dyan sa may San Juan, La Union. May sinot kami dyan na couple. San Juan guys, ito na yung surfing beach capital. Actually parang lagpas na nga eh, parang dun na eh. Lagpas na yon yung ano, yung San Juan surfing area. Parang medyo proper na to eh. Dun talaga yung ano, dun na nilampasan na natin. Kasi ano lang yun eh, boundary ng San Fernando at saka San Juan. Eh ito San Juan na ito eh. So lagpas na tayo dun sa ano, surfing area. Welcome guys sa Bacnotan, La Union. Dun tayo sa Bacnotan. Time check 10:30 ng umaga. At hindi natin alam kung ilang kilometers pa tayo dun sa may Ilocos. Para mga 40 pa. Anytime magiging 1 bar na lang yan. Kasi kanina pa yung 2 bar eh. So anytime soon magiging 1 bar na lang yan. Tingnan natin kung aabot tayo ng Ilocos. Ganda dito guys oh, mapuno. Tapos bumalik na ulit yung pagka-gloomy ng weather. Doon na sa Bacnotan kaya na mainit eh. Pero dito ang ganda oh, puro puno. Naalala ko na tong lugar na to yung day 2 namin. Dito yung Magubat eh. Tapos dito na rin kami after na itong mga puno na to. Ganda oh. Dito na kami nag-almusal. Tandang tanda ko tong lugar na to. Tapos pakurba yan dyan, pa kanan. Tapos rolling hills to, parang Kabyang, parang ganun. Ganda, ganda dito. Woo! Ang aliwalas. Yan na guys, 1 bar na lang tayo. At medyo malayo-layo pa tayo dun sa Ilocos. Aabot pa o hindi? Aabot pa o hindi? 1 bar na lang tayo. Pero hindi naman ako kinakabahan kasi may dala tayo dyang jerrycan. If ever hindi tayo umabot, may makakargahan natin. Pero hopefully umabot tayo. 1 bar na lang guys. So going 300 kilometers na tayo. Ayan kung titingnan nyo, 298, 299 na. Lapit na. 1 bar na lang tayo. Natatempt na ako magpagas dito. Hindi, abot yan. Tiwala tayo. Abot yan, abot yan. Abot ng Ilocos to, 1 bar. Hindi pa naman nagbiblink eh. Kakabahan ako pag nagblink na yan, yung 1 bar. Nasa La Union pa rin tayo. Baluan, La Union. Ay, let's go. Simula kilometer 0, nakaka 300 kilometers na tayo. At 1 bar na lang yung ating gasolina. Nandito na tayo sa Baluan, La Union. At hindi ko alam kung gaano pa kalayo yung Ilocos. Wow, ang ganda oh. Eh, bundok ng Cordillera, kitang kita rito guys oh. Ayun oh. Bundok ng Cordillera. ...302 kilometers. No, accurate tong kilometers na sinasabi ni ano, yung counting ni Honda, yung gauge. Kasi syempre 'di ba, may mga nakita tayong dilaw na poste from kilometer 0. Sabi doon 304. Yung chinek ko dito 304.6. So ano talaga, accurate itong counting niya ng ano, mga kilometers. So ano, umabot tayo guys. Para mission accomplished tayo. Yeah, approaching na. Ito Bangar. Welcome to Bangar, La Union. Hindi ko alam kung ito yung last town ng ano, kung ito yung last town ng
ng La Union, hindi ko lang sure. At may Shell natatempt na ako magpagas guys. Kaso pag nagpagas ako, wala, sira yung ating mission. Ito pa pala guys, yung last pala, yung Sudipin. Sudipin. Tama ba? Tama ba guys? Last na ba yung Sudipin? Ilocos na kami. Nagbiblink na yung gasolina natin. Tapos hindi ko pa alam kung saan yung may malapit na Shell. After ng Ilocos Arco, hindi ko alam kung may Shell. Kaya ako nag-Shell guys, kasi para dun sa points, para dun sa, kasi yung pinambabayad natin card baka kasi yung ibang sa bagay yung iba, yung mga kilalang naman, meron naman silang top card. Tayo sa Sudipin. Ito na pala Province of Ilocos Sur. Let's go. Tagudin. Ito na, nasa Tagudin, Ilocos Sur na tayo. Tapos ito na yung tulay na sinasabi kong mahaba. Woo! Alright, nakarating yung ating ADV. Simula Cavite, Manila hanggang Ilocos. Woo! Ganda. Ang bira, hindi na tubig to hindi, tubig pala. Ganda guys Wow. Yun kaway ka naman dyan. Ang ganda. May buntok pa rin Ganda tubig to. Sa kabila, ang ganda sa kabila Wow. 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 Ganda, palipad tayo rito. Let's go, let's go. Ayan na yung arko ng Ilocos Sur Diyan na yung banda In God we trust. In God we trust. Ayan na ang arko ng Ilocos Sur. Let's go. Nakarating ang ating ADV mula Cavite, Manila pala, Manila hanggang Ilocos ng 1 full tank only. Mukhang aabot pa to dun sa mga ibang bayan sa Ilocos Sur. Let's go, let's go. Ilocos Sur. Dito na tayo sa Ilocos Sur. Picture muna tayo. Let's go. Picture tayo. Nakarating na kami dito sa Ilocos Sur. Nandito tayo sa Ilocos Sur. Kinaya na motor natin. Although 1 bar na lang siya at going blinking na rin yung gas nun, pero kinaya. May baon naman kami. May baon kaming gasolina. Kung sakaling wala akong mahanap ditong malapit na Shell, kakargahan namin. Meron kaming baon na 1 liter dito na gasolina. So siguro dito na rin kami kakain. May mga kainan naman dito sa may Arco mismo. Dito na rin kami magla-lunch. May bagnet tsaka longganisa. Sigurado ako yung longganisa na yan, yung vegan longganisa yan. Pero tatanungin ko pa rin kung vegan longganisa. Pero malamang vegan longganisa yan. Kasi nasa Ilocos tayo Yun lang naman yung sikat dito ng longganisa. Yung pinakakilala, yung vegan longganisa. And then from here hanggang dun sa vegan, sa tutuluyan natin siguro another 100 kilometers pa. Kulang-kulang mga 100 kilometers, mga 90 plus kilometers hanggang doon. So dito lang sa may arko ng Ilocos. May karindira tayo nakakalimutan. Ito, Sik. Ano to? Chris Ray Pambinon. Tayo kakain tayo. Hindi tayo magtanghalian para isang diretsong banat na hanggang dun sa mag-vegan. Let's go. Let's eat muna. Kain muna tayo. Grabe, lobot na yung battery ko. Lord, salamat sa pagkain ito. Pagpalain mo po at magbigay kalakasan sa aming katawan. Nasa makarating kami sa mga susunod namin pupuntahan. Thank you. Pangalan ni Jesus. Let's eat. Ito natin sa panalo. Sarap talaga naman. Sarap. A few moments later.
Grabe ang init, kita nyo ba yan? 39 degrees Celsius, halos 40 degrees. So kakatapos lang natin kumain dito lang sa may tabi ng Arco. Ayun, oh, Arco ng Ilocos Sur. Dito tayo kumain sa Chris Ray Kainan. Dito lang sa may tabi ng Arco. At doon ako magpapagas sa may hindi pa naman blinking. Doon ako magpapagas sa may Tagudin, yung parang last part ng Tagudin, tapos papasok mo sa panibagong bayan ng Ilocos Sur. Doon ako magpapagasolina. Hindi pa naman blinking eh. So far nakaka 316 kilometers na tayo. 316.5. Oh, ito, checkpoint. Are we going to stop? Hindi naman tayo pinahinto. May Arco na pala dyan, ang laki, no? May bubong. Doon na tayo magpapagas. So guys, mission accomplished tayo. Nagawa natin ang Cavite to Ilocos ng 1 full tank only. Galing tayong Cavite, pero para maganda kasi yung title, maganda kasi Manila to Ilocos yung title ng vlog eh. Kasi syempre Manila, kilometer 0, di ba? Sikat na starting point ng Manila. Pangit naman ilagay sa vlog Cavite to Cavite to Ilocos, di ba? Syempre mas sikat, mas maganda kung ang ilalagay natin ay Manila to Ilocos. So mission accomplished tayo. Umabot tayo ng 1 full tank at merong 1 bar na natira at almost blinking na. So let's go. Tingnan natin. Actually gusto ko pang i-test kung hanggang saan talaga eh. Siguro hindi muna ako magpapagas doon sa may Tagudin na nakita kong shell. Usog pa tayo. Tingnan natin kung hanggang saan talaga yung hindi naman sa sobrang sagad, hindi ko naman siya sasagarin. Basta oras na mag-blink, yan, maghahanap na tayo ng shell pag nag-blink na tong gasolina natin. So let's go. Dire-diretso lang tayo. Siguro mga 1 hour and 50 minutes pa hanggang doon sa may vegan. That is plus 100 almost 100 kilometers. Tinignan ko sa Google Map, nasa 97 or 94 kilometers pa eh yung vegan. So doon tayo mag-i-stay ng isang araw, no? Na-board lang talaga kami. Kumbaga nag-crave lang kami sa empanada at saka sa vegan longganisa. Kaya pupunta kami ngayon ng vegan. Dahil sa cravings namin. Then balik din kami bukas ng Manila. So yun, let's go, samahan nyo kami. Nga pala, mamaya rin pala i-compare natin kung tama ba itong kilometer per liter na sinasabi ng ating dashboard. Kasi ang gagawin natin mamaya, magpapafull tank tayo, tapos i-divide natin kung ilan yung liters na nagamit natin sa kilometers na natakbo natin. So yung full tank method ang gagamitin natin. Kukumpara natin, no? Tingnan natin kung totoo ba tong 52 kilometers per liter o pagdating doon sa full tank method baka mas mataas yung KPL nya or baka mas mababa. Pero normally nakikita ko parang yung sa full tank method, yung sa manual, mas mababa yung claim nya. So kung 52 dito sinasabi ng dashboard natin, baka sa full tank method manual mga 51 lang yan or 50. Let's see, baka nga mas mataas pa yung KPL dun sa may manual sa full tank method eh. So tingnan natin. So nakaka 322 na tayo. Still 1 bar, not yet blinking. Abot pa ata to ng vegan eh. Vegan na may kasama ng tulak. 32 degrees Celsius yung init ngayon. So dahil tumatakbo naman tayo, medyo hindi naman siya ganun kasakit. Unlike nung nagbabike kami, talaga yun, literal 46 degrees. Kasi yun eh, parang May ata yung time na yun. May 2023 yung nagbike kami ng Manila to Pagudpod. Actually Cavite to Pagudpod. That's 600. Yun o, Suyo Cervantes Road oh. Ito na pala yun. Yung Suyo Cervantes. Ayan o, may pangalang Suyo sa bundok oh. Yan, dyan yung Besang Pass guys. Yung bundok na yan, yan yun. Yan yung papunta ng, kung gusto mong, taga Ilocos Sur ka, taga Ilocos Norte. Hindi, pag taga Ilocos Sur ka, kung gusto mong pumunta ng Sagada o kaya Mountain Province, dito ka. Yan o, pakanan, sa may Suyo Cervantes Road. O yung tinatawag nilang Besang Pass, dito yon. Dito kayo kakanan.
Etong kalsada na to. Yan, eto. Yan na yung papunta ng Cervantes Besang Pass. Pag kumanang kayo doon. Ayan na guys, pagpatak ng 328 kilometers o sabihin natin 330, nagbiblink na yung gas natin, no? At hindi ko alam kung saan may malapit na Shell dito. Siguro kung may madaanan agad tayo, paggas na tayo doon. Para malaman natin kung magkano yung nagastos natin sa konsumo. Sa full tank method yung gagawin natin. So around 330, nagblink na yung gasolina natin. Yan, takbuhang 60-70 pa rin tayo, ganun pa rin, same speed pa rin, 60 to 70. Sana umabot tayo sa gasolinahan. Anyway, kung tumirik naman tayo, may baon tayong gasolina dyan. So, we're currently here sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Santa Cruz, Ilocos Sur, no? Dito nag-start mag-blink yung gasolina natin from Manila. So, kung aabot tayo ng 350, so kung sa 8 liters, pero hindi naman siguro maubos yung 8 liters ito, siguro mga 7 liters mahigit lang yung ipapagas natin. So parang lumalabas mga 45 to 50 per bar. Parang ganun. Hindi na kami nag-risk dun sa Candon guys, no? Mayroon naman dito malapit. So mga 340 halos. Napagas tayo, dito na tayo. So round off na natin yan, 340 kilometers. Pag umabot tayo sa Candon, 350. Pero kampante naman ako na aabot ng ng Candon Shell. Kasi 9 kilometers na lang, andun na tayo sabi sa manual, pag nag-blink na tong gasolina, meron pa tong reserve na 1.2 to 1.3 liters yung reserve ng ADV. So kaya pa siguro ng 30 kilometers to 40 kilometers yung 1.3 liters na yun, o baka more than pa, depende sa pagpapatakbo, tsaka depende sa throttle natin. So yan, papapull tank na natin. Tingnan natin kung ilang liters tayo. Naka 340 kilometers tayo. So tingnan natin kung ilang liters. Ako lang. So far nakaka 6 liters na tayo. Mukhang aabot ng 7 ah. Hanggang doon lang sa Bacalte para full tank. Yan, okay na. 6.8 liters. So computein natin kung magkano, kung ilan ang KPL. Yan, so 6.8 mula Manila yan. Naka 6.8, so almost 7 liters tayo. Diba? Hindi ko pa nga nagamit yung reserve ko eh. Kasi 8 liters si ADV. So compute natin. So dito sa ating Odo 339.4, round up na natin yan, 340. Sige na nga, 339. 339.4 divided by 6.8. Sabi dito 52 kilometers per liter, sabi ni Honda. Sa actual, sa one full tank method, ang resulta ay 49.9. So 50 kilometers per liter. Round up nyo na lang yan, 49.9. So 50 kilometers per liter tayo. So tama nga ako. So normally talaga pag ikukumpara natin yung kiniklaim ng dashboard o itong gauge, panel gauge ni Honda ADV versus doon sa actual one full tank, mas mababa talaga yung kilometer per liter pag actual tayo. So ang pinaka-actual talaga niya is 50 kilometers per liter. So not bad, di ba? Nakaabot tayo dito. So generally guys, no, kahit sa Dasmariñas, Cavite, sa Cavite pa tayo magpa full tank, ay aabot yung ating full tank ng Ilocos at lalagpas pa nga doon sa may mismong arko ng Ilocos based doon sa kilometers na na-reach natin kung saan siya nag-start na mag-blink. So kung itutuloy natin yan, kung hindi pa ako magpapagas, siguro aabot pa ng 350 to 360 to 370 kilometers. Again, nakadepende pa rin yan sa throttle habit natin, no? Kung walwal tayo magpatakbo, expect natin na mas malakas yung fuel consumption natin. At kung medyo chill ride naman tayo, yung mga takbo lang natin kanina, 60, 70, expect natin na medyo tipid tayo sa gasolina. So, yun. Ganda guys, oh. Wow! Ang ganda! Look at that! Uy, ang ganda dun, oh. Parang may bato. Ganda rin, no? Ito na, ang lakas ng hangin dito, grabe. Hanggang ngayon malakas pa rin yung hangin dito. Hindi tayo dito ng cup dito. Panada, tikman natin. Empanada.
tayo, vegan longganisa yung ating ulam. Ito talaga yung rason ba't tayo pumunta dito. The main reason bakit kami pumunta ng Ilocos Sur para kumain ng vegan longganisa. Yun lang, wala na ibang dahilan.